Labas ng Senate compound at sa kasalukuyan ay kasama po natin si dating Congressman Mike Defensor at nandito siya sa labas ng Senate compound kung saan nga ay kasalukuyan din nasa loob si Senator Bato de la Rosa. Sir Mike, ano muna yung komento ninyo sa nangyayari ngayon dito sa Senate, lalo na dito kay Senator Bato de la Rosa? Una sa lahat, mali yung nangyari kay Senator Bato de la Rosa na, di ba sa matagal na panahon sinasabi nila, niloloko na Senator Bato, sinasabi kung ano-ano, natatakot daw, naduduwag, pero ngayon napatunayan na totoo pala yung pagtatago niya, na talagang merong threat doon sa kanyang pag-aresto. Kaya itong nangyari ngayon, nandito kami para magbigay suporta kay Senator Bato de la Rosa at sa Senado bilang demokratikong institusyon ng ating bansa. Nanawagan na rin si Mayor Baste Duterte kanina na lahat ng mga kasapi namin sa Rage Coalition, lahat ng mga Pilipino na naniniwala na mali na itong nangyari, ay pumunta rito para mapayapa na sumuporta kay Senator Bato at sa Senado na huwag magkaroon ng kaguluhan at maprotektahan naman yung karapatan ni Senator Bato de la Rosa. Sir, questionable ba yung naging papel dito ni dating senador, ni Sonny Trillanes? Kasi nga, pribadong individual at siya mismo yung naghahain ng warrant of arrest kuno na dala nila mula po sa ICC para ihain laban kay Senator Bato de la Rosa. Ikaw na rin nagsabi niyan, pati ako naguguluhan. Bakit siya yung magdadala ng warrant of arrest, no? Dahil may proseso yan na pinagdadaanan at may mga ahensya ng gobyerno, no? Law enforcement agencies na dapat yan puntahan. Pangalawa, parang ang pangit tingnan naman na parang binigla nila si Senator Bato, senador ng Pilipinas, nasa Senado, merong nangyayaring hearing, no, o sesyon ang Senado, tapos parang patago na arestuin mo yung senador ng bansa. So ito yung isang bagay na talagang dapat din tingnan ng Senado. Mabuti nandyan sila, tingnan nila yan, yung nagiging abuso na nangyayari, na parang wala nang pagrespeto sa taong bayan, lalo tigit senador, na talagang arestuin nila basta-basta. Dahil kahit naman saan, di ba, may proseso ang mga pag-aresto ng tao, ang kaso, ang pag-file ng kaso, pag naglulabas ng warrant of arrest o search warrant o arrest order. At maging yung nangyari nga kay Pangulong Duterte, nakita na ng tao yan kaya lahat nagpupuntahan dito dahil ano lang muling mangyari, yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, na parang biglang lang kinuha at tapos nilipad. Hindi nirespeto yung ating mga batas, yung ating saligang batas, yung karapatan ng isang Pilipino, lato tigit sa pagkakataong ito, ng isang senador. Sir, nakikita niyo ba yung pattern na kung ano ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noon ay siya rin ginagawa ngayon kay Senator Bato? Totoo. At yun din nga yung pinag-uusapan ng batas, yung 9851, kung di ako nagkakamali, ito yung binabanggit ng batas. Kahit yung sinasabi, nirespetuhin yung ating proseso ng batas. At syempre, kahit na may batas pa, meron ka pang saligang batas. Pinakamataas na batas yan na sinasabi, respetuhin ang proseso ng ating batas. Na iyan, pagka merong warrant of arrest nang galing sa international court, o isang korte sa labas ng ating bansa, banyagang korte, dadaan pa rin yan sa lokal na mga korte natin. Nakabatay pa rin yan sa lokal na mga karapatan natin na nakabatay sa batas na ating sinusundan bilang Pilipino. Sir, ano po ang masasabi ninyo na parang ang nangunguna po ngayon dito sa pagtakip kay Senator Bato ay si NBI Director Melvin Matibag, na alam po natin ay meron din siyang, sa pangunguna niya, yung NBI, ay meron ding ikinasang kaso laban sa inyo, laban na rin sa inyong may bahay. Totoo yan. At yan nga, hindi lang ako makakapag-comment doon sa aking asawa dahil ibang kaso yun. Pero talagang wini-weaponize nila ang mga institusyon ng gobyerno. Ako naniniwala, no, na yung mga NBI nating mga kasama, galit na rin sa nangyari. Dahil mataas ang pagtingin ng institusyon ng NBI. At maging sila bilang mga kawani ng NBI, mga mataas ang respeto sa mga yan, di ba? Iba ang antas ng National Bureau of Investigation as a law enforcement agency. At sa ngayon, nawe-weaponize siya. Ginagamit siya para kitilin o para patahimikin yung mga tao nagsasalita. Isipin nyo, bago ako magsalita, wala naman akong kaso Okay. Di ba? Wala naman nangyari Pero ngayon, sunod-sunod ang mga kaso na pinapataw sa akin, patawag ng NBI, na hindi maganda. Sa isang demokrasya, ang kaibahan lang natin sa isang komunismo o diktadurya na bansa ay yung karapatang magsalita, yung freedom of expression. At pag ito yung tinanggal mo, diktatorya ka na rin. Maaaring, sinasabi mo, demokrasya ka pa rin, pero pag ginamit mo ang institusyon ng gobyerno para patahimikin
ang taong bayan, patahimikin yung mga kritiko, yan ang hindi maganda dahil sa isang demokrasya, pinapayagan natin ang pananaw ng bawat isa, ang kritisismo ng bawat isa, at pagalingan tayo. Ito yung bagay na nagpapaayos ng ating bansa. Ang nangyayari ngayon sa flood control nga siguro, dahil nagsalita ako dyan, nung nagsimula yung kay Sergeant Cotesa, na sinasabi ko, patawag nyo itong mga taong to, ito yung sinasabi nag-deliver ng pera, lumabas ang 18 Marines. Talaga namang nakita nila yun, sinasabi nila, ito yung nangyari. Bakit ayaw patawag? Bakit ayaw alamin ng katotohanan? Yung perang yun, pera ng taong bayan. Yung perang yun, dapat nagamit sa mga tao, lalo tigit ngayon, may krisis tayo. Ang taas ng bilihin. Dapat nagagamit natin ngayon. Dapat yung perang yun nasa PhilHealth para sa ating kalusugan. Dapat yung perang yun nasa Metro Manila Subway na tapos na dapat in 2 years. Pero anong nangyari? Nilagay sa flood control. Yun ang hinihingi nating katarungan. Yun ang hinihingi nating hustisya. Bukod sa pagbalik ng pera sa kaban ng bayan. Sir, sa tingin niyo nagiging mali yung prioridad ngayon ng gobyerno na para bang mas inuuna yung pagdakip sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon kaysa panagutin po yung mga nasa likod po ng flood control anomalies? Well, isang muna simpleng tanong. Huwag muna tayong pumunta sa flood control, baka sabihin nila, politika. Ano ang pinakamalaking problema sa ngayon? Di ba yung mga cybercrime? Cybercrime. Ang dami ngayon sa internet. Kung ikaw ay law enforcement agency, tututukan mo to. Ang daming nilolokong Pilipino, ang daming mga naloloko na nawawala yung kanilang mga pera, maraming mga ganyan nangyayari. So ito yung dapat tutukan. Ngayon, pangalawa, pagdating natin sa flood control problem, tama ka. Trilyon ang nawalang pera. Kung may ahensya ka na kayang mag-imbestiga, kayang kunin ang lahat ng ebidensya, dito mo itutok. Di ba? Yung nag-deliver ba ng pera dito sa mga congressmen, senador, meron ba tayong CCTV? Meron ba lag ng security? Sino ba itong mga taong to? Sino ba yung mga driver nila? Anong coach yung mga ginamit nila? Para malaman natin kung may katotohanan yung delivery ng pera mula sa korupsyon. Para matulungan natin yung pag-file ng kaso. Para maikulong yung dapat maikulong at maibalik yung pera ng taong bayan. Sir, nais ko makuha yung pananaw nyo dito. Sa tingin nyo po ba ay nagkakaroon na tayo na para bang silent martial law? Hindi ko sa tingin, alam ko. Sa ngayon, meron tayong silent martial law. Humigit kumulang siguro mga 30 tao na mga kasama namin ang talaga na-file na ng kaso. Iba't ibang kaso. Tapos ginagamit hindi lamang ang NBI, pangunahin ng NBI dyan, pero nagagamit ang BIR, nagagamit ang... nakita natin sa impeachment, yung AMLA, nagamit dyan. Ito yung mga ginagamit, of course, yung mga sa police, no, sa CIDG, nagagamit dyan. Pero talagang maluba yung nangyayari sa NBI sa nakikita ko. At ito yung dapat nating tingnan. Kasi sayang, may pagkakataon tayong malaman ng katotohanan sa nakawan sa bayan. Dito dapat natin itutok yung mga nangyayari. Sir, may singit ko na lang, may dagdag ko. Ano po yung masasabi po ninyo dun sa palitan po ng liderato sa Senado po at bago na yung Senate President? Nakikita niyo po ba na mabibigyan na ng pagkakataon yung sila at yung 18 Marines para makapagsalita at maibunyag kung ano man ang nalalaman nila? Para sa akin, napakalaking bagay noon. Kasi yun naman ang hinihingi. Huwag muna tayong pumunta sa 18 Marines. Di ba nag-speech si Senator Ping Lacson, sinabi niya, si SB Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Undersecretary Tragib Olayvar, Undersecretary Adrian Bersamin. Sa kanya na nanggaling yun eh. May 8 bilyon silang nakuha pera, niloko nila si Presidente. Yun lang, ang laking hakbangin nun. Yung 18 Marines, makikita natin talaga sino at saan nanggaling yung pera. Yun lang, napakalaking bagay nun. At syempre, isipin natin pag si Saldi ko pinayagan nyo lang sa Zoom, under suspended rules. May mga technical na usapin dyan pero madaling gawin ng Senado. Napayagan lahat ng sinasabi ni Saldico, magsalita si Saldico ng katotohanan, malaking bagay yan para malaman ng katotohanan dahil si Saldico ang nasa gitna nung nangyaring korupsyon dito sa ating bansa. Sir, bilang panghuli na lang po, panawagan po natin, baka may panawagan tayo sa publiko, panawagan sa Administrasyong Marcos, sa gitna po ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa ating po mga kababayan, nandito po kami ngayon sa Senado. Nandito po kami para magbigay pagtulong kay Senator Bato de la Rosa at maging sa Senado na rin. Kasi kailangan po natin nandito tayo para alam ng mga senador, alam ni Senator Bato na kahit papano, nandito kami para matulungan sila, magbigay ng suporta, kung ano man suporta ang pwede naming ibigay. Yung mga iba't iba hong nagpo-post dito ng live, malaking bagay yan para nakikita ng taong bayan yung nangyari dito sa atin. At nananawagan po kami, kung may pagkakataon po kayo, magpunta po kayo dito. Hindi lang naman po ito laban ng Senado.
Hindi po to laban ni Senator Bato de la Rosa. Laban po to ng ating demokrasya. Laban po ito ng katotohanan. At laban po ito ng pagiging Pilipino po natin. Dahil yung ginagawa nila kay Senator Bato, yung pagkuha nila, yung po isusurrender na naman nila sa banyagang korte at sa banyagang batas. Huwag po nating payagan dyan. Marami tayong mga bayani na namatay para sa soberenya, para sa ating bansa Pilipinas. At nandito po kami ngayon para ipakita yung pakikisa namin sa Senado at kay Senator Bato. Sir, panawagan niyo sa Administrasyong Marcos kung meron man po. Well, sa ating administrasyon, kung nakikinig man si Pangulo, ito na po naman nasa demokratiko tayong sitwasyon na kami po nagsasaad ng aming mga damdamin, yung aming pong pag-unawa sa nangyayaring korupsyon. Yun lang naman po ang inihingi namin magmula nung simula. Mr. President, ako ho lumabas si Sergeant Gotesa. Tumulong po ako sa 18 Marines. Dahil alam po nila at sila po yung nagsasalita dun sa pagbibit-bit ng mali-malitang pera. Payagan po natin, Mr. President, na magsalita ang taong bayan. Malaman nila ang katotohanan. Payagan po natin na malaman po natin talaga kung ano nangyari dito sa korupsyon na to. Kayo naman po ang unang nanawagan dito. Kayo ang unang nagsabi na imbestigahan. Ngayon na ginagawa namin to, tumutulong kami at nagsasalita kami, parang kami naman po ang ginigipit. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Mike Defensor. At kasalukuyan nga po, mga partners, ay patuloy pa rin na dumadami yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Kung nakikita nyo po ay hindi pa rin po sila umaalis. At kanina nga ay nakita po natin na napakinggan natin, nananawagan si Sir Mike Defensor sa mga nais sumuporta kay Senator Bato de la Rosa na tumungo na nga dito sa Senado. At kasalukuyan pa rin na naka-lockdown ang Senate compound dito sa labas, na patuloy pa rin nakabantay, nakabarikada ang mga kapulisan. At yung mga sasakyan na labas-pasok ay kanilang chinecheck ni Usisa kung sino nga yung sakay nito. Sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung ano ang pa ang mga magiging ganap, pero nakaantabay po tayo dito sa SMNI News para